mga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas. Alat, sapa di ay. Karon, ikapildihon ng yun sila, ikaraw nila, nangitnap ang mga putaragis. So, kumusta po kayong lahat mga par? So, ngayon nagbabalik naman tayo at hindi pa tayo magpatuloy mga par sa kwento natin. Isang subscribe naman mga par para ho palagi po kayo updated sa mga video reaction natin mga par. So, ngayon mga par ay pag-usapan natin yung pagbagsak ni Bongbong Marcos mga par. Ay bumagsak yung pagka-kandidatura ni Bongbong Marcos. Alam nyo ba mga par kung bakit bumagsak si Bongbong Marcos ngayon? Alam nyo ba kung bakit malalim yung pagbagsak ni Bongbong Marcos ngayon? Nang dahil po mga par sa ginagawa nila ni VP Sara, ay pinagtulungan po nila na papatalsikin si VP Sara bilang isang Vice President mga par. Kaya gusto po nila na si Martin Romualdez yung ipapalit kay VP Sara. So ngayon, nang dahil po sa ginagawa nila kay former President Duterte, yung tinulungan nila, pinagtulungan nila na huhulihin upang ibigay doon sa ICC, yun ang malaking pagpagsak kay Bongbong Marcos. Marami ang nagagalit ni Bongbong Marcos ngayon mga par. Hindi lang yung taga Davao, hindi lang yung taga Visayas ang nagalit kay Bongbong Marcos mga par. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas mga par ang nagalit ngayon kay Bongbong Marcos. Dahil mga par, si Duterte ay talagang minamahal sa taong bayan. Kasi mga par, marami ang nagbago, yung mga adik, yung mga maliit na drug pushers ay nagbago mga par ng dahil po kay Duterte. So maraming nagpapasalamat ni former President Duterte. So alam nyo mga par, hindi lang si Bongbong Marcos ang bumagsak ngayon. Alam nyo ba mga par, kung sino pa sila? Yung mga congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ay malalim yung pagbagsak po nila mga par. Dahil po sa ginagawa nilang pinabastos po nila yung Vice President natin. At kasama na rin mga par, yung bumagsak yung mga senador na inendorso ni Bongbong Marcos. Lahat po sila ay bumagsak sa rating mga par. Alam nyo ba mga par kung bakit gaano kalalim yung pagbagsak sa mga senador? Dahil po sa ginagawa nila. Kasi yung mga senador na po ay mga tinatraidor po nila si Duterte. Ilang mga senador ang nagtraidor ni Duterte na nasa alyansa ngayon. Yan po ang dahilan kung bakit malalim ang pagpagsak po nila. Nung dumating ang kaarawan ni Duterte mga par, Luzon, Visayas at Mindanao, lumabas po halos buong Pilipino ay lumabas para ipakita ang kanilang pagsuporta sa ating mahal na former President Duterte. At sobrang galit po sa mga taga Davao mga par ni Bongbong Marcos. Sumigaw po sila sa sobrang galit. At tingnan natin mga par yung taga Davao na galit
kay Bongbong Marcos mga par. At lalong-lalo na yung anak ni Duterte na si Basti Duterte mga par. Panoorin po natin yung video. Yes! Ano? Wala na diya kung wala sila! Mataga-balong nga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas. Sapa di ay. Karon, ikapildihon ng gid sila, ikaraw nila nang ngitnap ang mga putaragis. Yun mga par. Yung mga tao sa Davao ay sobrang galit po ni Bongbong Marcos. Ito, magbukot o hapon, magpa-aircon, paong tanong suga. Di mo na siya ka-celebrate. Pero ipahibaw na lang nako niya. Pinahagi dito sa kong igsoon na kusultihan nga ni Atagaron ang mga gwapo o gwapa ng mga taga-Davao ni Atanan. Nito upod mo. Pastilan. Ay bitaw ako ni ang butang sa mga di lalim na mapresoy mo man. Pero sige lang, kay ipili man na niya nga kinabuhi. Ug tan-aw pod nako, wa man gyud siya mawa sa tuwa. Oh. Naa siya sa mga kasing-kasing, tama mali. Una, kamo kasagaran nato dere, mga kaedad-edad nako medyo. So yun po mga par, marami pong taga Davao yung galit ni Bongbong Marcos mga par. At hindi lang yung taga Davao at buong Pilipinas ay galit ni Bongbong Marcos. Kaya malaki yung pagbagsak ni BBM ngayon mga par. Alam niyo mga par, itong si BBM ay hindi ito maging presidente sa Pilipinas kung wala yung mga Duterte. Kung hindi lang siya sumama sa team ni Duterte mga par, itong si Marcos ay talagang hindi ito maging presidente ng ating bansa. Kasi mga par, noong 2022, yung panahon sa campaign po nila ni Sara at ni Marcos mga par, ay palagi pong sinasabi ni VP Sara na kung hindi nila ibubuto si Marcos, ay wag na din siyang iboboto. Yun po ang sinasabi ni Sara mga par. So ngayon, si Bongbong Marcos ay naging presidente, ay talagang nabudol po tayo sa tig 20 kilo na bigas.